Mahusay na nagsanay si Yeon ng Jiuzuan Treasure Record na ibinigay sa kanya ng kanyang master, sa kasalukuyan ay kino-cultivate niya ito na halos maperpekto na. Nakarating na din siya sa second stage of Martial Sovereign Realm. Naisip niya na mas mataas ng realm ang kanyang naaabot ay mas umaayos ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng kanyang katawan ay mas madami pang nakatagong kapangyarihan. Kapag nakuha niya ang kapangyarihan ng Cold Spirit Heaven Pool ay magkakaroon pa siya ng kapangyarihan at mas tataas pa ang kanyang cultivation. Makalipas ang ilang araw sa Hantian Gladiator Arena ay nagtipon-tipon ang mga martial artist. Nagsalita ang isang lalaki at nagpakilala na siya Li Shuang ang mayor ng Hantian County. At siya ang magiging host ng magaganap na tournament. Paliwanag niya sa lahat na ang tournament ay pariho parent ng dati na may 5 disciples na kasali na nagmula sa 3 great family ng Xing, Yuan at Wu. At ang mga kalahok ay maaaring humingi ng tulong mula sa labas. Ang patakaran ay napakasimple lamang. Isa laban sa isa at ang matitira ay siyang mananalo. Dagdag pa ng mayor na sa laban ay hindi maiiwasan na magkasakitan. Hindi sila responsable sa metotomong pinsala o kahit aksidenteng pagkamatay. Pero ang mahigpit na ipinagbabawal ay ang intensyon na pagpatay sa kalaban. At kapag nalipag ito ay haharapin ang parusa. Tanong ng kasama ni Yeon na magsisimula na ang laban at saan ito nakatingin. Sagot ni Yeon na nakatingin siya sa maaaring pinakamalakas na kalaban. Tugon ng kasama ni Yeon na malinaw ang mata ng ating bida. Ang taong iyon ay si Tu Hong at siya ang pinakamalakas na kalaban sa tournament na ito. Tanong ni Yeon na kung ano ang kwento ng taong iyon. Paliwanag ng lalaki na si Tu Hong ay hindi pa alam kung saan ito nagmula. Hindi ito taga Hantian County at hindi din taga Tianluo Empire. Sa isang banda ang lakas nito at talento ay nakakamangha. Nasa 20 taong gulang pa lang ito pero ang cultivation nito ay nakaabot na sa 6th stage of Martial Sovereign Realm. At ang taong ito ay nagkagusto sa kanilang Miss Wu Mayor kaya naghain ito ng kasal sa kanilang master na ama ni Wu Mayor. Pero ang kanilang Miss Wu Mayor ay ayaw magpakasal sa isang di kilalang tao na kung saan lang nanggaling at isa pa unang bises pa lang nagkakilala. Dahil dun itong si Tu Hong ay nakitapkas ando sa karibal na pamilya ng Wu family ang Xing family. Pangako ni Tu Hong na ibibigay ang championship sa Xing family. Hindi nito gusto ang mahalagang slot sa Cold Spirit Heaven Pool. Ang gusto nito ay tulungan siya ng Xing family na pakasalan si Miss Wu Mayor. Dagdag pa ng lalaki na iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang Miss at Master ay gusto ng external support. Paalala pa ng lalaki sa ating bida na mag-ingat kay Tu Hong. Sa isip-isip ni Yeon na hindi niya kailangang mag-ingat kay Tu Hong, kundi kailangan niyang mag-ingat sa dalawang matandang nasa likod ni Tu Hong. Pansin ni Yeon na ang dalawang ito ay may nag-umapi na kapangyarihan. Napagtanto ng ating bida na ang dalawang matandang iyon ay nasa Martial Emperor Realm. Ang dalawang ito ay alalay lamang ni Tu Hong, ibig sabihin ay hindi ordinaryong tao ang Tu Hong na ito. Inutos ng mayor na pumunta na sa stage ang mga kalahok at maghanda para sa laban. Pinahayag ng host na ang unang laban ay sa pagitan ni Tu Hong at Lai Meng. Isang atake lang ni Tu Hong ay talo agad ang kalaban. Pinagpawisan at kinabahan ng mag-ama dahil napakalakas ni Tu Hong. Sunod ay nakipaglaban naman ang ating bida, at natalo niya kaagad ang kalaban. Matapos ng matagal na laban ay 6 na kalahok na lamang ang natira. Sinabi ng mayor na dahil 6 na lang ang natira at ayon sa patakaran ng tournament. Ang bawat isa ay pipili kung sino ang gustong makalaban. At ang matitirang 3 ay siyang tatanghaling panalo. Galit na lumapit si Tu Hong sa ating bida sabay tanong na kung Yeon ang pangalan nito. Dagdag pa nito na mula nang magsimula ang laban ay si Wu Mayor ay nakatingin na dito. Sabay tanong na kung nagmamahalan ba ang dalawa. Tumalikod lang si Yeon at hindi pinansin ang pusit na pangit. Dahil sa ginawa ni Yeon ay nagalit si Tu Hong sabay tumalon at akmang aatake habang sinasabi sa ating bida na si Wu Mayor ang kanyang babaeng minamahal. Napakatapang ni Yeon para akitin ang kanyang minamahal. Kinabahan ang mag-ama dahil sa mabilis na pag-atake ni Tu Hong sa ating bida. Pero walang kahirap-hirap na sinanggalang ng ating bida ang espada ng pusit gamit lang ang 2 daliri. Galit na tanong ni Yeon na kung yun na ang tutuong lakas ng isang nasa 6th stage of Martial Sovereign Realm.
Winasak ni Yeon ang espada ng pusit sabay sabi na gawin na nito ang lahat pero wala pa rin iyong kwenta sa kanya. Inatake ni Yeon ng Vajra-glazed physique ang pusit kaya tumilapon ito palayo at tuluyang bumulagta. Nakabangon naman ito kaagad at galit na galit sa ginawa ng ating bida. Nag-alala ang dalawang matandang alalay ni Tuhong dahil mukhang nasa alanganin ang kanilang young master. Galit na sinabi ni Tuhong na ngayon ay alam na niya na si Yeon ay isang physical cultivator. Kaya malakas ito sapat para sugatan siya. Gusto lang sanang turuan niya ng kaunting aral si Yeon pero nagbago na ang kanyang isip. Dahil papatayin na niya si Yeon at puputulan niya ang ulo nito at ilalagay sa harapan ng kasal nila ni Woo Mayer. Kaya buksan na nito ang mga mata at sisimulan na niya ang palabas. Inactivate ni Tuhong ang kanyang secret art na Spirit Slaying Palm, nagkaroon ito ng amahi ng isang dragon na ipang-aatake sa ating bida. Di na nag-atubili pa ang pusit at inatake na si Yeon. Nakatayo lamang ang ating bida na hindi natatakot sa atake ng pusit. Takot na takot si Woo Mayer dahil papatayin ni Tuhong si Yeon kaya utos ng babae na tumakbo na si Yeon. Hinarap ni Yeon ang atake sabay gumamit ng million times attack speed at umatake ng slash para harapin ang dragon ni Tuhong. Nawasak ang secret art ng pusit na Tuhong kaya kinabahan na siya ng husto sa atakeng tatama sa kanya. Hindi pa natatapos ang pagsisilita ni Tuhong ay tumama na sa kanyang leeg ang atake at tuluyang nalaslas ang leeg. Pulanset ang dugo nito sa leeg at tuluyang natamba. Gulat na gulat ang tatlo dahil ganun lang kadali na napatay ni Yeon ang pusit na Tuhong. Paliwanag ni Yeon sa mayor na ay Tuhong ang nagsimulang umatake at pinagtangka ang patayin siya, dinapensahan lamang niya ang kanyang sarili. Sa likod ay biglang nag-alis ng talukbong ang dalawang alalay ni Tuhong na sina Tuluo ay tuhay na sa first at second stage ng Martial Emperor Realm. Nagpalabas ng malakas na enerhiya ang dalawa habang galit na sinasabi kay Yeon na sino ito para patayin ang kasapi ng kanilang two family ng Divine Kingdom. Umatake kaagad si Tuo sa ating bida ng kanyang kapangyarihan para patayin. Nag-react naman agad si Yeon para sanggahin ang atake ni Tuo. Napangiwi ang ating bida dahil malakas ang kanyang kalaban at napakahirap harapin ng atake ng mga ito. Napagtanto ni Master Wu na ito palang si Tuhong ay nagmula sa Divine Kingdom. Tanong ni Woo Mayer na ano ang Divine Kingdom at wala pa siyang narinig tungkol doon. Ang Chanwu Continent ay nahahati sa Eastern Continent at Western Region, sa Southern Border at Northern Desert. Ang Eastern Continent ay malapit sa karagatan na pinagpala at mayaman sa resources. Halos lahat ng nasa Western Region ay nasa gitna ng desert. Ang Southern Border ay matatagpuan sa mga bulubundukin at mga kagubatan. May matinding klima at kulang sa mga resources. Bawat region ay may mga imperyo na nakadepende sa lakas at kapangyarihan ng bansa. Ang Tianluo Empire ay second-rank empire lamang at sa taas ng third-rank empire ay dito matatagpuan ang siyam na pinakamalalakas na kingdom. Ang siyam na kingdom na ito ay umiral ng sabay-sabay sa buong Eastern Continent. Ang lakas ng Nine Kingdom ay lagpas sa imahinasyon at tinawag nila ang kanilang kingdom na Divine Kingdom. Ang Nine Divine Kingdom ang mamumuno sa Eastern Continent. Ang Nine Divine Kingdom ay parihong malalakas pero may pinagkaiba pa rin sa pinakamalakas at pinakamahina. Ang pinakamalakas ay tinawag na First Divine Kingdom at ang pinakamahina ay tinawag na Ninth Divine Kingdom. At tungkol naman sa mas nakakataas sa Divine Kingdom, ito ang maalamat at misteryosong tatlong sacred lands na hindi mapuntahan ng kung sino lang pero umiiral ang mga ito. Hindi makapaniwala ang Master Wu na si Tuhong ay kabilang sa 7th Divine Kingdom. Isang malaking gulo iyon. Bakas sa mukha ni Woo Mayer ang pag-alala sa ating bida. Dahil sa nagaganap na labanan ay umawat na ang mayor at pinahinto ang dalawa. Sinabi ng mayor na hindi pa tapos ang tournament kaya bakit umatake ang dalawang tao na hindi naman kalahok. Galit na sinabi ng magkapatid na pusit na sibat ito ang host pero hinayaan nito na mamatay ang kasapi ng kanilang two family at hindi man lang nito pinigilan ang pagpalang. Nagbigay galang ang mayor at sinabi sa dalawang pusit na una pa lang ay pinaunawa na niya sa lahat ang tungkol sa patakaran ng tournament. Na bawal pumatay ng intensyon sa laban. Humingi ng tawad ang mayor sa dalawa sa pagkamatay ng young master ng mga ito. Sabay utos na kunin na ng dalawa ang bangkay. Dahil ito naman ang nagsimula ng gulo.
Naglabas ng malakas na enerhiya si Tuo at tumawa at sinabi sa mayor na sino ito, isang mabait na mayor ng Hantian County, na mapagmataas. Paalala ng pusit na pangit na kahit ang royal family ng Tianluo Empire ay nagiging mabait pag sila ang kaharap. Pagbabanta pa na madali lang sa kanya na patayin ang mayor. Akmang papatayin na ni Tuluo ang mayor ay pinigilan naman siya ng kanyang kapatid. Ayon kay Tuhay na binanggit ng mayor kanina na mahirap isipin kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa loob ng ring. Kumilos ng mabilis ang dalawang pusit at lumampas sa mayor patungo sa ating bida. Sinabi ni Tuhay na magiging ayos lang iyon hanggang sa sandaling mamatay si Yeyun sa ding, kung tama ba ito tanong nito. Sinabi naman ng pusit na si Tuluo na tama iyon, at matalino ang kanyang kapatid. Kaya susunod siya sa patakaran at papatayin si Yeyun. Natigilan si Yeyun matapos mapansin na pinipigilan ng kalaban na Damaloy ang spiritual energy sa kanyang paligid. Mas nanlaki pa ang kanyang mga mata matapos mahulog sa isang ilusyon. Nakangiting sabi ni Tuluo na napasailalim si Yeyun sa secret space na ginawa nilang magkapatid. Ang spiritual energy ng ating bida ay hihigupon nilang dalawa, at walang sino man sa paligid ang makakapansin sa ginagawa nilang iyon. Nakatayo lamang si Yeyun habang nasa loob ng secret space ng dalawa. Nagtanong na si Wu Meier sa kanyang ama kung ano ang nangyari, bakit hindi gumagalaw ang mga iyon. Salaysay ng pusit na si Tuluo na huwag mag-alala ang ating bida dahil hindi niya ito papatayin kaagad. Hahayaan muna nilang magdusa si Yeyun para ailay ang kaluluwa nito sa kanilang young master na namatay kanina. Umatake ng dark air palm si Tuluo patungo sa ating bida. Gumamit naman ng skill na Thunderstorm Finger para harangin ang atake ng pusit. Nagulat si Tuluo matapos makaalis sa secret space ang ating bida. At biglang lumitaw sa likod niya ang ating bida habang gamit ang million times attack speed kaya napakabilis ng pagkilos niya. Sigaw ni Yuhai sa kapatid niya na tumingin ito sa likod nito. Ginamit ni Yeyun ang 9th form of 9 Sword of Nirvana, Skybreaking. Pinagtataga niya si Tuluo kaya wala itong magawa kundi dumipinsan sa mga mabibilis na pag-atake ng ating bida. Matapos noon ay huminto si Yeyun sa mga pag-atake na ginawa niya sa pusit na kalaban. Sinabi ni Tuluo na muntikan na siya sa ating bida. Sinabi naman ni Tuhay na malakas si Yeyun para labanan ang dalawang nasa Martial Emperor powerhouse ng mag-isa lang. Dagdag pa nito na pag nagsanagpwersa na silang magkapatid ay mahihirapan na si Yeyun at isa pa ay naabsorb nila kanina ang spiritual energy nito. Kaya wala na itong magagawa kundi sumuko na lang. Matapang na sagot ni Yeyun na kung sa tingin ba ng mga ito ay walang tutulong sa kanya. Pinalabas ni Yeyun ang kanyang Divine Demon Puppet. Kaya kinabahan ang magkapatid na pusit. Hindi makapaniwala si Tuluo dahil nahigop na nila ang spiritual energy ni Yeyun. At tanong na kung ang aura na inilalabas ng Demon Puppet ay nasa Martial Sovereign Realm. Sagot ni Tuhay na may suit ng armor ang Demon Puppet kaya siguradong nag-evolve na ito. At malinaw na ang Demon Puppet na iyon ay nasa Martial Emperor Realm. Sa nakaraan ay sa mga buwan na ginugol ni Yeyun sa bundok ay hindi lang sarili niya ang kanyang pinalakas, bagkus sinanay din niya ang kanyang Demon Puppet. Ang kanyang Demon Puppet ay original na nasa Martial King Realm, pero ngayon ay nag-breakthrough na ito sa pagiging Martial Emperor Realm. Pero hindi pa niya ito nagamit sa laban. Sinabi ni Yeyun sa dalawang pusit na iyon ang unang laban ng kanyang Demon Puppet kaya ang mga ito ang una nitong makakalaban. Kinabahan si Tuluo at naglabas ng kapangyarihan, sinabi niya sa kanyang kapatid na ang puppet na nasa Martial Emperor Realm ay mahirap kalabanan, kaya mag-ingat ang kanyang kapatid. Gumamit ng floating palm si Tuluo para labanan ang atake ng Demon Puppet. Pero mas malakas ang atake ng Demon Puppet kaya tumagos lang ito sabay binigwasan ng malakas na suntok ang pagmumuka ni Tuluo. Nang makita ni Tuhay ang nangyari sa kanyang kapatid ay lubos itong nag-alala at sinabi na sino ito para saktan ang kanyang kapatid. Sa ketibilan ng kanyang bibig ay hindi niya namalayan na sinaksak na siya ng Demon Puppet sa dibdib, sabay ibinato ng Demon Puppet sa sahig at nawasak ito. Lumapit si Yeyun sa nakahandusay na Tuhay at sinabi na dahil nagsaya ang mga ito habang hinihigop ang spiritual energy ng iba ay ganun din ang gagawin niya sa mga ito. Hindi makapaniwala ang pusit na Tuhay na ganun lang siya kadaling natalo. Wala nang kalakas-lakas at butas pa ang dibdib.
Nakangiting sinimulan ni Yeon ang paglamon sa spiritual energy ng pusit na matanda. Wala nang nagawa ang matanda kundi indahin ang sakit habang nilalamon ang spiritual energy. Tumingin si Yeon sa nakahandusay na tuluo at sinabi dito na ito na ang susunod. Mungkahi ng nakahandusay na pusit sa ating bida na hindi siya nasiyahan sa ganon. Kaya nagsigawa ang pusit ng spell sa kanyang daliri tapos pumunta ito sa may mukha ni Yeon. Tapos nabasag ito at damaykit sa noo ng ating bida. Dahil doon ay napaluhod si Yeon at biglang napasuka ng dugo. May lumitaw na isang lilang imahe sa noo ng ating bida at napatanong siya sa isip na kung isang memory fragment iyon. Nakita siya sa kanyang alala ang isang imahe ng mga tao. Ito pala ay ang mga magulang ni Yeon at siya mismo. Sa kanyang alaala ay nagmamakaawa ang ama ni Yeon sa kanyang ina na wag itong umalis dahil si Yeon ay napakabata pa. Paano na ito kung wala itong ina? Sinabi ng ina ni Yeon sa kanya na iyon lang ang tanging paraan na magagawa niya para sa anak niyang si Yeon. Umaasa siya na huwag siyang sisihin ng kanyang anak pag lumaki na ito. Ang ina ni Yeon ay si Yoon Yuer, ang Saint of the Violet Moon Sacred Land. Sinabi ni Yuer kay Wuswang na siniliuhan niya ang alaala ni Yeon gamit ang spell. Umaasa siya na magiging ordinaryong tao lang ito at nang hindi na mad-awit sa gulong iyon. Sa isang banda ang batang Yeon ay tahimik lamang na may marka ng bilog sa noo. Maluhaluhang nagmakaawa si Ye Wuswang sa kanyang asawa na wag itong umalis at gagawa na lang siya ng paraan para maging ayos ang lahat. Umiiyak na sagot ni Yuer na huli na ang lahat. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na wala na silang oras. At kapag hindi pa sila nakabalik agad ay natatakot siya na magalit sa kanila ang matriarch. Habang umiiyak ay inutos ni Yuer kay Wuswang na ingatan nito ang kanilang anak na si Yeon. Wala nang nagawa si Wuswang kundi tanggapin ang pag-alis ng kanyang asawa habang hawak niya ang batang Yeon. Nalaman ni Yeon na Yuer pala ang pangalan ng kanyang ina. Nagtataka ang pusit at hindi makapaniwala dahil binigyan niya si Yeon ng lason na 7 illusory inner demon poison na nagmula pa sa blood essence ng Tu family. Pero hindi agad namatay si Yeon kaya napaka-impossible noon. Dagdag pa nito na nakita niya sa noo ni Yeon ang spell ng Violet Moon Sacred Land na siguradong nagprotekta dito mula sa kanyang spell na ginawa. Bago malagutan ng hininga ay nagtanong pa ito na sino ba talaga ang ating bida. Nag-alala si Wumeir sa ating bida kaya humahanggos itong lumapit. Sagot ni Yeon na ayos lang siya, pero hindi naniwala ang babae kaya sinuri siya nito at sinabi na wag siyang magsinungaling. Dagdag pa nito na siguradong nalasan ito. Nang tingnan ni Yeon ang kanyang kamay ay tumambad sa kanyang ang simbolo ng alupihan. Nang makita ng mayor ang nasa kamay ni Yeon ay nasabi niya na itong ang 7 illusory inner demon poison. Tanong ni Wumeir na ano ang tungkol doon. Paliwanag ng mayor na iyon ang isa sa mga lason na napakahirap gamutin sa Eastern Continent. Ang lason na iyon ay nagmula sa malaking halaga ng blood essence mula sa nanlason. Ang marka ng lason ay didaykit sa katawan ng tao sa loob ng dekada nang hindi nawawala. Sa madaling sabi pag gusto mong gumawa ng 7 illusory inner demon poison ay kailangan mo ng maraming miyembro ng pamilya. Ang dugo ng core ng disciples ng maraming pamilya ay ginagamit sa pagkukultivate ng inner demon poison. Ang prosesong iyon ay parang nagkukultivate ng isang sumpa. Ang 7 illusory inner demon poison ay nagtatago sa kaloob-looban ng katawan ng disciple. Hindi ito lalabas hanggat hindi nakaka-encounter ng panganib at banta sa buhay ng disciple. Ang kapalit nito ay malaking halaga ng dugo nito. Sa pagkakaalam niya ang sino mang malason nito ay makukulong sa inner demon illusion. Mamamatay o mauwi sa pananakit sa sarili nitong katawan. Kaya nagtataka siya kung bakit si Yeon ay ligtas pa rin at nagagawang labanan ang lason. Napagtanto ni Yeon na kung hindi siya naprotektahan ng spell na nilagay ng kanyang ina ay malamang patay na siya. Kinabahan bigla ang mayor at sinabi na natatakot niya na ang lason ay kakalat sa puso ni Yeon sa loob ng 3 araw. Umiiyak na nahingi ng tawad si Wumeir sa ating bida dahil kung di niya pinasali si Yeon sa competition ay malamang hindi nanganib ang buhay nito. Humingi din ng tawad si Master Wu at sinabi na mali ang nagawa ng kanilang Wu family sa ating bida. Ngumiti lang si Yeon sabay itinaas ang kamay na may lason at sinimulan ang paglamon sa lason. Ayon sa ating bida na walang magagawa ang ganong kaliit na lason sa kanya.
Dahil sa paglamon ng system sa lason ay nawala ito na parang bula. Natulala ang mayor at ang mga tao dahil ang legendary illusory inner demon poison ay napawalang bisa ni Yeon ng ganun lang. Naisip na lang nila na talagang nakakamangha ang lakas ni Yeon, tanong pa na kung saan ba nagmula ang ating bida. Sa isip-isip ni Yeon na kinuha sa kanya ang kanyang ina. Ang tanging paraan lang para masagot ng lahat ng yun ay makahanap ng clue. Dahil ang isang miyembro ng Two Family ay alam ang tungkol sa Sacred Land Ruin na nasa noo niya ay sa mga ito siya unang maghahanap ng clue. At sa palagay niya ay oras na para magtungo sa Seventh Divine Kingdom.